it is indeed lamentable that when this icon was alive, I think kumaring Ultra Maldita and I were still in college, still Yata, oo. students. So Baka high school pa ako we eh. never really had the opportunity to have a one-on-one and sit down interview with him. But because of all the other actors and directors who have worked with him, in a way, we have quite a little grasp of who is this legend. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And welcome to the TT Show. Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. At putok na nga ang balita na ang pelikulang Bernal ay kasado na. Ito ay isang pelikula na parang biography/documentary na ang producer ay ang Wikileaks Cajon Collective Incorporated. Hindi po pakilala kung sino ang direktor, pero ang isa po sa mga nagplano at nag-materialize nito, ng proyektong ito, na kasama ang National Artist for Film and Broadcast Arts, ay ang direktor ng pamosang ang babae sa septic tank, si Ginoong Chris Martinez. At ito ang mga cast. Sino-sino ito, Mare? Ang confirm ng cast. Si Jericho Rosales as older Bernal. Si Judy Ann Santos bilang si Nora Honor as Elsa sa Himala. Atom Arroyo. Bilang Spanky Manikan Spanky na sa Manikan. Himala rin. Yeah. Isa Calzado as Rita Gomez. Para maaaring sa mga pelikula sa pagdating sa dulo or sa lawahan. And Sweet Lapus as Bernardo. Para sa City After that. After Dark. So, ang gusto kong malaman, Mare, wala namang kumustyon sa casting ni Jericho Rosales. Dahil talagang deserve ni Jericho maging Ishmael Bernal. Mahusay naman talaga si Jericho. Diba? At gusto kong makita lang kung paano niya makukuha yung flamboyance ni Ishmael Bernal. At magiging tunay na Inglesera ni Ishmael Bernal. At yung kanyang mga erratic mood swings. Kagaya lang kinikwento ni Direct Joel Lamangan. Kasi nung araw, si Joel Lamangan, crowd director. Ng Himala. Ng Himala. Sikat na sikat yung kwentong to. Meron raw nakalita ang sequence. Si Ishmael Bernal na dapat i-shoot. Lumapit si Direct Bernie, meron po tayong nakalimutan sequence. Bernal daw, kumuha ng bangko. Ngayong kampo! Bog! Binalibag kay Joel Lamangan. Diba? So, marami siyang mga ganong... Hindi siya lumaban? Kala ko ba atapang tao yung Joel Lamangan eh. Nung panahon pa, casting director pa lang siya. So Di ba siya what? Joel Lamangan? So, meron siyang reverence for Ishmael Bernal that time. Kala ko mataray siya. Pag mataray ka, all throughout ka. Hindi siya nakapagtaray that time because pa lang siya, parang totoy na totoy sa Philippine movie industry. So, walang problema kay Jericho. Sa tingin mo ba, tamang casting si Judy Ann Santos bilang Nora Honor? In a way, tama naman. Tama because? Tama because yung stature ni Ate Guy is somewhat di ba ang tawag nga kay Judy Ann, little superstar. So by stature, sa galing, hindi rin naman nagpapahuli si Judy Ann Santos. But, if we are to go by physical attributes, doon medyo ganon-ganon. Sa ex nga, ang dami namin nalalait agad kay Judy Ann. Kasi, ang puti-puti ni Judy Ann. Pwede naman siya paitimin na. Ba't mo siya papaitimin? Ba't na kumuha ng actress na brown skin talaga? Like who? Diba? Ang daming hindi ko alam kung sino, but ang daming, kasi para ang dating sa akin, if I were going to cast Nora Honor for Himala, I will get somebody like Maris Racal because she's brown skin. And Maris Racal is at the age... Tsaka petit. Maliit. Physically. And Maris Racal, I think, is at the age... Is at the age of Nora's age in Himala. Himala. Maari akong mali, Pero looking at Maris now, pag nilagay mo lang yung classic tundang ni Ate Guy, paniniwalaan ko. Diba? Kasi the physical resemblance is uncanny. Pwede. Si Judy Ann kasi, masyado siyang mistisa. And if you're going to make her brown, parang naglolokohan ba tayo nito?
ano to, 1970s pang pelikula, yung mga, okay, pelikula de Gloria Romero, kung Hindi Pradya. naman, hindi Yung- naman siya, kung magpatan lang siya, o Hindi, mag-beach siya, pero naging ang tan point siya. nga, parang, ang daming makakakita ka, pwede ka magpa-audition eh. Ang dami mong makikitang brown-skinned Filipina. Dahil maybe, it could look the part of Ate Guy. Kaya lang kasi, stellar yung value ni Judy Ann. Number 2, acting-wise, sabi mo nga, walang question. Pero sa akin still, jar lang ako sa thought. Kasi, kahit sa angulo ko tignan, hindi ko mapapaniwalaan si Judy Ann Santos si Nora Honor. Well, kasi hindi pa siya nakikita na Pero nag-transform. still, hindi ako maniniwalang siya si Nora Honor. Kasi Nora, there's only one Nora Honor. Nora is a legend. At kung talagang, if you're doing this kasi gusto mo lang ng marketing, tama si Judy Ann Santos. But if you want to give justice to the legend, to the aura of Nora Honor, you would respect the fact that she's a brown-skinned Filipina who changed the showbiz landscape at tinanghal na pinakadakilang actress sa lahat. Tapos, you will get an actress like, Judy Ann is great. Pero to transform her, ilalagay ng prosthetic, ayusin yung ilong, papaliitin yung face, and all those things. Ang daming, naniniwala ako na maraming brown-skinned actresses out there na hindi pa lang na-scout na pwedeng maging Judy Ann, maging Nora Honor. Perfect si Isa Calzado for Rita Gomez. Mamaniin niya yun. Kayang-kaya niya yung sophistication, yung elan, yung pagiging ultra maldita ni Rita Gomez sa totoong buhay. Di ba kaya niya yon? Pero mistisa si di ba? May pagka-mistisa si Rita Gomez. Rita Gomez. Again. Di ba? Di ba pala mo rin, hindi naman tisay si Isa, di ba? Again. Yung John Lapus as Bernardo, layong-layo din ako. Nung ginagawa ni Bernardo, ang City After Dark, payatolang si Bernardo. Because he was very young then. Oo. If you're doing Bernardo and John Lapus now, John Lapus should really go on a diet. Hindi mo papapayas siya. To be really thin. Kasi super thin talaga si Bernardo doon. Di ba? That's the biggest... What was his role then? Ano ba siya? Si Bernardo, yung baklang kabet ni William Martinez sa City After Dark. Na kinakwartahan lang siya ni William. Tapos, hindi, what kind of gay is he? Ano ba siya? Parlorista ba siya? Si Bernardo. Yung Bernardo na makikita. Yung talagang... hindi nga. Anong karakter sa niya? City After Dark? Oo. Ano siya? Parlorista ba? Hindi, baklang businessman na maraming pera. Hindi, parang paminta. Pero hindi. flamboyant. Flamboyant. Pero alam mo, yung mga 1980s bakla na pero hindi siya, hindi nakawig. Hindi namumuher. Hindi. Bernardo talaga. Yung talagang flamboyant. Yung makikintab lang ang mga polo niya, colorful core. Because that was 1984, di ba? So, iniisip ko, si John Lapus talaga as Bernardo. Sino gusto mo? Si Vice Ganda? Actually, pwede. Kung papayag si Vice Ganda nang hindi siya mag-wig. Aray ko. Di ba? Yung talagang Vice Ganda. Yung Jose Marie Visceral. Hindi ko kaya niyang maging gano'n. Yung alaherang mataray na baklang businessman. Di ba? Challenge yun for Vice. Pero kasi, yun ang hirap. Wala tayong casting director eh. Basta yung, di ba? Parang ang feeling ko, yung pelikula, kakaiba, di ba? May biography, may mga nagkukwentong mga tao. May documentary part. Di ba? Maaring may magical realism na yung past, present, at future Bernal nakikita-kita. Alam mo namang, di ba? And syempre, depende pa rin sa director kung paano yung gusto niyang gawing treatment. Pero sa akin, crucial talaga yung casting. Diba? So, parang parang hindi sa'yo swak. So far, sa mga sinuggest na artista, after Jericho Rosales, lahat discuss na. Diba? Hindi ko alam kung, kasi very prominent na mga pelikula rin. Hindi, whose choices were there? Ricky. Were them? Ricky. Edi siya masusunod. Ricky Lee's choice. Kasi sa producer, di ba? Sa producer, siya ang writer, di ba? Sa akin naman, parang as an observer, at mga napapanood ko yung mga Bernal movies, parang,
iniisip ko pa nga kung ika-cast yung role So, ni choices ni ano yun? Ricky. Choices ni Ricky. Kung halimbawa ika-cast yung role ni Sherry Hill, na tomboy sa Manila After Dark, yung tomboy na addictus. Addictus siya doon. Yeah. Parang, ika-cast yung Sherry Hill, ang galing-galing niya doon. Or kung ika-cast yung role ni Rio Locsin, sa City After Dark, yung masahistang bulag. Kasi di ba, yun ang problema, napaka-iconic ng mga characters. At mga pinipili talaga ni Bernal noon, yung talaga mahuhusay, di ba? So, ngayong, parang iniisip ko kung bakit kaya si Bernal, pagmumurahin niya si Ricky, ba't sila mga puta ng mga pinagkakakas mo? Di ba? Parang kahit siya feeling ko madjadjar. But again, we do not know who's going to be the director. At ano pa lang naman to, coming soon na project. So, abangan natin ang susunod na kabanata kung may pagbabago pa ba sa mga casting. Ito po si Alwin Ignacio, ang Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. At pinapanood niyo po ang Nakiti Show. Taray na Talakayan Showbiz Edition.